Give willingly, not grudgingly. Give willingly, not grudgingly. All right? 2 Corinthians chapter 9, verse number 7 na lamang po. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So sige po, buksan natin sa chapter 8. Chapter 8, para iugnay po natin ito. Alright, chapter 8, beginning verse number 1. Moreover, brethren, with you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. And so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Basbasan at pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this very beautiful day. Thank you for the opportunity and for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. I pray, O Father, that this morning as we come to you, as we listen to thy precious words, may you talk to us, Heavenly Father. May you challenge every one of us this morning. Help me and empower me, O God. Hawakan mo po ang aking kahinaan at mahayag ang iyong kalakasan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. You may now be seated. Okay, sa ating pong binasang talata, masasabi ko po na sa mga members ng church natin, ito po ay isa sa mga very familiar verse. In fact, kapag ka po time ng offering, either of the two, it is more blessed to give than to receive, or we are always reminding the people that God loveth a cheerful giver. So nakita ko po ang kahalagahan na nung kami po'y nagpe-fellowship, because kung ang pag-uusapan natin human side, it is our nature na tayo po'y magsawa, manghinawa, mapagod. Di po ba? Yan po yung nature natin bilang tao. At doon ngayon pumapasok ang kaibahan ng pagiging Kristiyano. Dahil kapag ka po ikaw ay Kristiyano, merong Espiritu ng Diyos na gumagawa sa buhay mo. Yung idea pong for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Alam nyo, yung pagiging giver, hindi natin nature yan. Ang pagiging giver po, ang tao by nature, selfish. Ang tao by nature, ang laging sentro ng kanyang kaisipan, ng kanyang puso, tibok ng kanyang puso, puro sa sarili. Pero naiiba eh. Pagka po pinag-usapan ng Kristyanismo, naiiba, mga minamahal. Talagang makikita nyo po that the Spirit of God is very much obvious doon sa mga mananampalataya na nagkakaroon ng puso na mapagbigay. Diba? Kaya nga sabi ko, kung sakali man na nakakakita tayo ng mga unbeliever na magaan ang kamay sa pagbibigay, dahil sabi ko sa inyo, hindi natin nature yan. Pero siyempre, sa influence, pwede pong kahit unbeliever, pwedeng sa kanyang paniniwala, pwede pong maging mapagbigay. So, kung yung mga unbeliever po ay pwedeng maging mapagbigay,
Para sa akin po, lalo na yung mga mananampalataya. So kaya napakaganda po ng tatalakayin po natin na kung saan, ang sabi ko po, mas maganda kahit anong project meron tayo, dapat mas mahalaga yung tao kaysa sa building. Huwag yung ma-pressure natin yung tao. Huwag yung masakal natin yung tao. Huwag yung maobliga natin yung tao. Kasi sometimes, pagka ang pastor pressured na, ang tendency, bumababa yan patungo sa mga miyembro at nadadama ng mga miyembro na parang nakakasakal. And I do not want that to happen in our church. I do not want that to happen to the people na pinangungunahan ko po. Because I always prepare na sa usapan po ng giving, mga kapatid, ang gusto ko po yung giving mula sa ating pong puso. Amen? Willingly, not grudgingly. Diba? Dapat ganun po tayo. Kaya nga sabi ko, Lord, biyaya po para maituro ko po ito sa paraan na matatapos ko siya na magiging malinaw at huwag maging hadlang yung aking kahinaan. Pag tinignan nyo po, kaya ako po binasa yung 2 Corinthians chapter 8, kasi continuation po yan di po ba? Mula sa chapter 8 hanggang chapter 9, tumalakay si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na dapat sana sila ang mga generous, sila ang mga giver, considering that they are wealthy, nasa kanila po yung kakayahan, pero nangyari po, for the Apostle Paul to challenge them, the Apostle Paul used the Macedonian churches as an example. At dito makikita nyo mga kapatid, na yung pong kanilang giving, masasabi nating challenging. Diba? Very challenging. Why? Tingnan nyo po ang sabi ng chapter 8 verse 1. Moreover, brethren, with you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. So challenging kasi wala sila sa maluwag na kalagayan. Challenging dahil sa hindi sila masagana. Challenging kasi may kahirapan. Alam nyo, tumatakbo sa isip ko? I can say na sa usapang ating pong panahon ngayon, challenging din po ang magbigay. Yung tumulong ka sa project ng Victory, yung ikaw ay maging supportive sa project ng Living Water Baptist Church, para sa akin po, challenging po yan. Because the situation is not easy. Our situation is very difficult. Knowing that we are experiencing this pandemic, may mga economically na apektuhan, yung mga trabaho, yung mga businesses, mga kapatid, very applicable because we can see here in our text that the Macedonian churches, sa usapan ng giving, sila po ay nagbigay sa nakakahamong kalagayan. Yes, challenging. And I can say, costly. Siyempre, kung nasa kahirapan ka, tapos magbibigay ka, mga kapatid, medyo madugo yan para sa iyo. Madugo para sa iyo na may need kayo, na meron kayong mga pinagdadaanan, magbibigay ka, para sa akin po, costly yan. Matinding halaga po yan, mga kapatid. Kaya wag niyo pong isipin na kaya right away, ako, si Ma'am Maris nyo, si Sophia, kaya kami nagkukumit kaagad, dahil maluwag yung amin pong kabuhayan. No, mga kapatid. Pare-pareho po tayo na dumadaan dito sa pandemic na ito. So costly, mga kapatid. Masasabi po natin, nasabi po, nasa kahirapan sila, di ba? But in a great trial and affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Verse number 3, for to their power be record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verse number 5, listen to this. And this they did. Diba? Ipinoint out ni Apostol Pablo kung ano yung kanilang ginawa. Kung papaano yung kanilang ginawa. Ang sabi niya, and this they did. Ang sabi niya, hindi namin to inaasahan. Hindi ito ang inaasahan namin. Listen, kung ang pag-uusapan natin, takbo ng buhay, hindi natin aasahan na sa panahon ngayon, tuloy pa rin ang offering na maayos. Hindi natin aasahan na matutugunan pa rin ang lahat ng pangangailangan. Kung ang pag-uusapan natin, status. Kung ang pag-uusapan natin, situation. Kung ang pag-uusapan natin, struggles. Kung ang pag-uusapan natin, sufferings.
Hindi mo aasahan. Pero mga kapatid, I can say, and this is a very good testimony na sa victory, sa living water, sapagkat tayo naman po ang nagtitipon ngayon, mga kapatid, masasabi natin na hindi mo aasahan na ganito yung sitwasyon, tuloy pa rin ang giving ng mga members, tuloy pa rin ang proyekto, tuloy pa rin ang accomplishment, tuloy pa rin. Mga kapatid, I can say na ito po'y challenging, ito po'y costly giving, ito po'y commendable giving. Talagang kapuri-puri po, mga kapatid. Sabi niya, and this they did, not as we hope, but first, gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. You know, para sa akin po, yun ang commendable. Ang commendable giving, yung matutunan ng mananampalataya na una sa lahat, ibigay niya ang sarili niya para sa Diyos at para sa gawain. Diba? For the member of the church to give yung kanyang sarili para sa Diyos. Yan po, mga kapatid, ang susi ng tinatawag nating tama at maayos na pagbibigay. Kasi magiging parang hindi yata consistent na sarili mo na ibigay mo, tapos tithes mo, hindi mo ibibigay. Sarili mo na ibigay mo, tapos manghihinayang ka sa offering. Sarili mo na ibigay mo, tapos project lang sa church, hindi ka tutulong. Parang mahirap pagtagpuin yun. Diba? So kaya pag kinonsider po natin, even sa idea ng logic, kung naibigay mo na sarili mo, ano pa hindi mo kayang ibigay? So the reason why, in spite of the fact that they are experiencing difficulties, mga kapatid, they still gave. Why? Because una sa lahat, ang natutunan nila, ibigay ang kanilang sarili sa Diyos. Kaya mga kapatid, commendable. Kapuri-puri po. Meron tayong nakikitang mga tao, sige, ibigay mo na ang lahat. Diba? Ibigay na. May project, magbigay tayo, pero wag na lang akong uubligahin na ako, yung sarili ko. Diba? Parang hindi akma hindi tama Parang hindi po lalabas na parang nasa kaayusan, di po ba? Kasi ang logic dito, pag ang sarili mo, naibigay mo, wala ka na hindi kayang ibigay. And I remember the Apostle Paul when he used that, di ba, to encourage us and to challenge us na pangawakan natin na hindi tayo para pagkaitan ng Diyos. Remember that? In Romans chapter 8, verse number 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang anak sa atin. Ano pa raw ang hindi niya ibibigay sa atin? Diba? So, ang gusto ko pong sabihin, kung ang pag-uusapan po natin na ibigay mo na yung pinakamahalaga, and we cannot deny the fact na sa buhay po natin, napakahalaga ng sarili natin, pag natutunan nating ibigay ang sarili natin sa Panginoon, naniniwala po ako, walang proyekto na panghihinayangan mo na magbigay ka rito. So, kaya sa usapang Macedonian churches, sa usapang giving ng Macedonian, ito po'y challenging giving, ito po'y costly giving, ito po'y commendable giving, and listen, sa chapter 9, it is a cheerful giving. Yes, cheerful giving. Mga kapatid, mga minamahal, anumang ibibigay mo, kung hindi po masaya sa puso mo, wala po, hindi po na-appreciate ng Diyos yan. Kaya po sinabi ni Apostol Pablo that God loveth a cheerful giver. The Apostle Paul emphasized that to them because it is very important for us to make sure that every time we give, meron tayong dapat masayang puso. How that in a great trial of affliction, anong sabi? The abundance of their joy. Yung kasaganaan ng kanilang kagalakan. Kaya sa chapter 9, ang sabi, every man according as he purposeth in his heart. Yan po ang rason, mga kapatid. Kaya ayoko po ng sapilitang pagbibigay, kaya ayoko po ng puwersang pagbibigay, kaya hindi natin ginagawa sa church na nananakal tayo ng mga miyembro na dapat ibigay mo yan, dapat ibigay mo yan, dapat ibigay mo yan. Kasi po, mga kapatid, ang pinakamatamis sa Diyos, yung magbibigay ka na dahil sa ito, ang puso mo para sa Diyos. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give. Yan po ang tinuro ng Biblia, na kapag ka raw po magbibigay dapat pasya ng puso.
Hindi pinag-uusapan dito kung ano yung ibibigay. Ang pinag-uusapan dito, anong klaseng puso ang dapat mong taglay pagka ikaw ay magbibigay. Huwag mong ibigay kung napipilitan ka lang. Huwag mong ibigay dahil napahiya ka lang. Huwag mong ibigay dahil iniisip mo yung sasabihin ng tao. Huwag kang magbigay sa kung anumang human reason. Magbigay ka because of the divine reason, and the divine reason because you really love to give. Kasi ang saya-saya ko po pag nakapagbibigay ako. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga nitong matututunan po natin ngayon. Okay? Give willingly, not grudgingly. Nung itinatayo po yung bahay ng Panginoon sa pamumuno po ni King Solomon, ito pong si King David sa 1 Chronicles chapter 29, if you can still remember my preaching about that, for the house of my God, makikita nyo po na ang well-emphasized po doon, malinaw. And the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Yan po yung nasa, di ba, 1 Chronicles chapter 29 and verse number 9. Then the people rejoiced. Yung mga taong masaya na nag-offer sila ng buluntad na puso. They offered willingly. Kaya I am encouraging everyone, make sure that every time na nagbibigay ka, make sure na gagawin mo ito willingly, not grudgingly. Opo, kaya sa church, ang sistema natin, magbigay yung mga gustong magbigay. At yung mga hindi, walang para pumilit sa inyo. Pero ang lagi ko lang sinasabi, wag namang mangyaring hindi ka nga nagbibigay, ang dami mo pang sinasabi. Diba? Sometimes yun ang problema eh. Hindi ka makasunod, hindi mo magawa, hindi ka nagbigay, para ma-justify yung sarili mo at magkaroon ka ng kapanatagan sa kalooban mo, minsan, mga nagsa-side comments ka pa. Hindi ba nakakahiya yun? Hindi ka na nga nagbigay, ang dami mo pang sinasabi. Samantalang yung mga nagbibigay, ang lalaki ng binigay, pero ang sasaya, nagpapatotoo pa. Di po ba? So kaya, mga kapatid, ganun ang mananatiling sistema natin. Huwag pigilin ang gusto, huwag pilitin ang ayaw. Para mas maganda ang dating, unahin natin, huwag pilitin ang ayaw, pero huwag pigilin ang gusto. Diba? So, kaya mga kapatid, mga minamahal, naniniwala ako na may mga ilang bagay na magandang matutunan natin concerning this message. Give willingly, not grudgingly. Well, for me, number one, pag pinag-usapan natin ang pagbibigay, mga kapatid, giving is about God's leading. Sa usapan ng giving, ang importante dito, yung leading ng Panginoon. Yung pong pangunguna ng Diyos. Ang giving po ba ay naisipan lang ni Pastor? Ang giving po ba ay imbentong turo lang ng tao? O ang giving, makikita nating malinaw na turo sa salita ng Diyos. Amen? Mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament, makikita natin na napakadami pong turo ng Biblia about giving. Nung i-create ang tao, di ba, si Adam and Eve, ang unang naging anak, si Cain at si Abel, makikita nyo po na ang isa sa sinentro, sa storya nila, yung giving, yung offering, yung kanilang alay, yung kanilang handog sa Panginoon. So makikita nyo po, importante po yan. During the time of the Israelites, mga kapatid, makikita nyo rin po how they practice giving. Hindi ba dumating pa nga doon sa punto na pinipigil na po, hindi ba, sa panahon po ni Moses, dahil sa talagang dami ng kaloob, daming mga handog at alay. Bagamat mahirap yatang mangyari sa mga churches ngayon yan, napipigilan mo na yung mga tao sa pagkakaloob dahil sa sobrang dami. Mga kapatid, mga minamahal, pagdating po sa New Testament, makikita natin na talagang ang giving po ay hindi iilang beses na itinuro din sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ko po, pag inaral po natin ang Biblia, ang giving ay bagay na dapat naiintindihan ng mga Kristiyano. Yes, kasi sabi nga po ni Apostol Pablo, di ba? How the Lord Jesus said, it is more. Sino raw ang nagsabi? Ang Panginoong Jesus. Di ba? It is more blessed to give than to receive. Buksan nyo po para ma-appreciate ninyo. Acts 20:35. Kasi po, pag tinanong ko kayo sa Acts 20:35,
35. Ano lang po ang kabisado nyo doon? It is more blessed to give than to receive. Pero tingnan nyo po kung saan naka-line up yung sinabi na yan ni Apostol Pablo. Tingnan nyo po mga kapatid. Sa verse number 33, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities and to them that were with me. Mga kapatid, ito po'y sa konteksto na si Apostol Pablo, kung kayo po'y aware, siya po'y nagtrabaho para tugunan ang kanyang sariling pangangailangan. Sa verse number 35, ang sabi niya, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said. Ano raw po yung sinabi ni Jesus? It is more blessed to give than to receive. Sa mga may Biblia po na red letter edition, pansinin niyo po, nasa red letter po yan. Diba? Kasi nga po, si Jesus Christ mismo ang nagsabi niyan. It is more blessed to give than to receive. Kaya po ang usapan ng giving, God's leading po yan. Pangunguna po ng Diyos yan. Turo po ng Biblia yan. Impluensya ng Diyos sa buhay po natin yan. At ito ang isang bagay na dapat klarong-klaro sa atin na tayo po pag nagbibigay, it is not because doon sa puwersa ng tao, it is because of God's leading. Para sa akin po, ang pagbibigay, God's leading yan. Hindi po pwedeng magbibigay ka, gusto mo lang kasing magpasikat. Mahahayag at mahahayag po yan. Walang tunay na blessing kapag ka magbibigay ka dahil nagpapasikat ka lang. Di ba? May mga ganyan po eh. Nagbigay, nung hindi po nabanggit yung pangalan, na-offend. Grabe, nagbigay ako, hindi man lang na-i-announce yung pangalan ko. Kaya ka ba nagbibigay dahil gusto mo mai-announce ang pangalan mo? Di ba lagi kong binibiro, kung yun lang ang gusto mo, sabihin mo. Hindi lang pangalan mo, pati address at saka suking tindahan mo. I-announce natin. Gusto mo, ihulog pa natin sa Dropbox. At tandaan niyo po ito, more entries, more chances of winning. Yung po ba ang ating purpose? Yung po ba ang ating goal? Is that our motive in giving? Because we would like the people to know na tayo po'y nagbigay? O kaya ka nagbibigay kasi ito leading ng Diyos sa akin? Kaya nga kahit po sa akin personally, kapag kami nagbibigay po sa akin, medyo ginagamitan ko po ng discernment para alam ko po kung anong magiging treatment ko doon sa pagbibigay. Kasi natatakot po kung baka mamaya, kaya ako binibigyan, para po hihingi ng pabor. Baka mamaya, kaya po ako bibigyan para diktahan ako kung anong gagawin ko. So mga kapatid, yung motive napaka-importante. Kaya nga, for me, giving is about God's leading. Make sure na kaya ka nagbibigay because you believe it is God's leading. Ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Panginoon. Ito ang turo ng salita ng Diyos. Ito ang dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Mga kapatid, napakahalaga po na ito'y ating maunawa. This is about God's leading. Diba? Give willingly, not grudgingly. And be reminded, folks, that giving is God's leading. Diba? Impluensya ng Diyos sa buhay natin yan. As what I have told you, as what I have mentioned to you, it is not our nature to give, but listen, because of God, because of the Spirit of God, mga kapatid, ito po yung nag-move sa heart natin. Kaya hahanga kayo sa mga Kristiyano na talagang grabe po pagdating sa pagbibigay. Naalala ko si Preacher Larry. Ayaw na ayaw niyang magte-testimony. Ayaw na ayaw niyang tatayo. Kasi una, iniisip niya, hindi siya talaga lehitimong Tagalog. Dahil Bisaya po siya. Naiisip niya na baka mamaya, iba yung gusto niyang iparating sa sasabihin niya, mapagkamalian siya. So hindi siya tumatayo, hindi siya nagpapatotoo, kasi ayaw niya na isipin ng tao na nagbigay nga siya, ipinagmamagaling naman niya. Pero alam niyo po, siyempre, dinidisciple ko siya. Sabi ko sa kanya, Preacher, magandang ma-share mo yan na ang naiintindihan ng tao, kaya mo ginagawa ito. Bakit? Gusto ko lang ba magpasikat? Gusto ko lang ba talagang, di ba, mapuri ako ni pastor? Hindi. Ito'y ginagawa ko dahil yan ang pagkilos ng Panginoon sa amin. Alam nyo, ang kanyang dahilan kung bakit ginagawa niya, yung mga ginagawa niya, kasi nakikita niya at kinikilala niya na ang gusto ng Panginoon sa lahat ng ginawa sa buhay nila, sa kanya po, laging bukang bibig niya. Lahat po ng ginagawa namin, Bishop, pasasalamat po yun sa Diyos. Pasasalamat. Diba? Kasi pag ang isang tao totoong thankful,
ang magiging kilos ng Diyos sa buhay niya ay yung isip na, paano kaya ako magpapasalamat sa Diyos? Di ba nakaka-relate kayo mga kapatid? Minsan hindi nyo maipaliwanag kung gaano katindi, gaano kabuti ang Panginoon, napakadakila ng Panginoon. Yun lang pong nakakaraos tayo sa kabila ng ganitong sitwasyon, yung pinuprovide ng Panginoon. Yung iba nga po sa atin, hindi lang nakakaraos kundi nakapagtataka na kung kailan pa ganito sitwasyon natin, nakapag-accomplish pa kayo ng maraming bagay sa buhay natin. Di po ba? Kayang naiisip mo, napakabuti talaga ng Diyos. Dahil pa ganito sitwasyon natin, hindi na mabuti ang Panginoon? O sa kabila ng ganitong sitwasyon, nakita natin kung gaano talaga kabuti ang Panginoon. Amen? I can say, na doble kong nakita ang kabutihan ng Diyos dahil sa ganitong sitwasyon natin. Dahil kung tayo po'y nasa kaluwagan, kung tayo po'y nasa magandang kalagayan, ano man pong ma-achieve natin, ma-accomplish natin, parang natural lang kasi maluwag tayo Pero yung ganito yung difficulties natin, ganito yung sitwasyon natin, ganito yung atake sa buhay natin, ganito po yung ekonomiya natin, ganito po yung, di ba, pandemyang nararanasan natin, pero heto ka, kumakain ka, ang sasarap pa ng kinakain mo, narito ka, nakakabili ka pa rin ng mga bagay na gusto mo, narito ka, nakapag-accomplish ka pa ng sasakyan, nakapag-accomplish ka pa ng bahay, yung kapatid nga natin, building pa ang naipatayo sa panahon ito ng pandemic Yan naman, hindi na lihim sa marami sa atin Di ba? Kaya pag nakausap nyo siya, abot-abot ang pasasalamat niya. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, kulang ang salita, kulang ang lahat ng po pwede namin gawin. Dahil, kasi hindi bahay building. Di ba pinagpe-pray natin yan? Laging prayer request ni Sister Lina yan Dahil sila po'y nagpatayo ng hindi birong building, mga kapatid sa panahong ito. Ngayon, alam niyo ang tinatakbo ng isip niya? Sana po, Bishop, maturuan niyo po kami, pati po yung pamilya ko, na talagang makita namin na lahat ng ito, kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, yung tibok ng pusong ganun ng lalong ibibless ng Panginoon Di po ba? Actually po, nagbibigay ako sa inyo ng mga examples, pero ang inyong lingkod, talagang ako po, hindi ko po ginagawa ang isang bagay dahil basta ginusto ko lang. Kundi yun ang nagiging leading ng Panginoon sa akin, kaya yun ang nagiging tibok ng puso ko. Hindi ako namimili ng tao, mga kapatid. Kaya nga masasabi po yan, kahit mga kaibigan ko, kahit mga kapwa ko pastor, kahit na mga hindi naman natin ganun kakilala, sabi ko nga sa inyo, barbero lang po yung nagugupit lang po ng buhok ko. Hindi ko naman siya kilala. At yung pong mga ilan po na masasabi po natin na nagkakaroon kami ng pagkakataon na magpapaserbisyo ka sa kanila, talagang ang gusto mo, labis at labis doon sa kung ano lang ang singil nila, because it is always my joy to give. Why? Because that is the leading of God sa akin po, mga kapatid. Kaya bagamat ako po, nagiging beneficiary ako ng kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng mga mananampalataya, pero sa akin po yung blessing, cycle lang po yan. Cycle lang po yan. Kaya kapag kayo nagregalo sa akin ng damit, diba? Siyempre po, laging nagkakaroon po ako niyan. Pag nakita nyo po na yung niregalo nyo isang araw, ibinigay naman natin doon sa iba, wag pong ikakasama ng loob nyo yun. Hindi naman po kasi po pwedeng ikip ko lahat po yan. Maganda pa rin na ang blessing, cycle po yan. Amen? Doon lang sa mga kasukat ko, Hindi po pwede yung medyo, yung chubby. Kaya si Preacher Angelo, masayang-masaya pag pumapasyal sa bahay. Oo. So, ang gusto ko pong sabihin, monetary, di ba? Material things, makikita nyo po, ako po ay tumatanggap ng blessing. At ang paniniwala ko, kung marunong ako tumanggap, dapat marunong din ako magbigay. Alam nyo po ba yung Dead Sea, kung bakit Dead Sea yan? Kasi tanggap lang tanggap yan Hindi nagbibigay yan At kilala nyo ba kung sino pumatay dyan sa Dead Sea na yan? Lolo ko yun. Diba? So ang ibig ko pong sabihin, magiging stagnant po yan Diba? Maganda po flowing, mga kapatid. Maganda flowing. Ganun ka rin. Hindi po pwedeng binibless ka ng Diyos na ang gusto ng Diyos, kamkamin mo yan. Hindi ang gusto ng Diyos, sarilinin mo yan. Kaya ka binebless ng Diyos, gusto niya maging channel ka, gusto niya maging daluyan ka. Kaya ang blessing na meron ka, God's leading yan for you to be also a blessing to others. Maging pagpapala ka din sa iba. Diba? So, sabi ko nga, kung kayo makakaranas ng ibinibigay sa akin, mga branded
Yung iba po, signature eh. Yung pinipirmahan nila bago ibigay, signature ang tawag dyan. Kung gusto nyo pong magkaroon ng signature na mga gamit, ganun lang po gawin nyo. Pirmahan nyo lang po. Oh, signature. Alam nyo po, mga binibigay po yan. Branded po yan. Hindi ba pagka mag-iisip ka, branded to eh. Di ba? Ipamimigay ko lang ba yan? Si Brother Jojo, alam nyo kung ba't napamahal sa akin yan? Ha? Alam nyo kung bakit? Nayayakap niya lagi yung, di ba? Siyempre, kapag ka, Brother Jojo, hindi siya nanghingi. Never nanghingi yan. Ang gusto nga niyan, magbigay rin na magbigay eh. Pero ang relasyon ko doon, biglang lumakas katawan ko noon, punta kami. Sa isang pagkakataon, 5 lakos, 6 pa yata eh. Paano ko manghihinayang naman na magbigay sa iba? Samantalang noon nga, puro low-cost ang sinusuot ko eh. Alam niyo yung low-cost, mumurahin, di ba? Lakos at saka low-cost. At saka yung mga dati, yung mga, lakos, nakabuka yung bibig. Naalala ko tuloy nung pumunta ako doon sa isang store ng Penguin eh. Dahil tuwa ako, laki nung sabi ko, meron po ba kayong ganito dito? Ay, wala po. Pagka po ganyan po kasi kalaki, wala po kasi yung original na naglalabas ng ganyang, ganun ba? Kinonfirm ko po, kaya ako nagpunta dito. Sabi ko na nga ba eh. Sabi niya, lakos lang po yung may malalaking buhaya. Mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, pagka po ang binigyang pansin nyo leading ng Diyos, ang isang mapapansin mo, parang ang saya pag ginagawa mo to. Naintindihan nyo po? Pagka hindi God's leading at napilitan ka lang, ang bigat sa dibdib. 7 araw na nangihinayang ka pa, ba't ba naibigay ko yun? Diba? 7 araw na yun Isang linggo na yun eh. Buti pa yung COVID, ilang araw lang umaalis na eh. Tapos na yun eh. Di po ba? Hindi po eh. May mga pagka nagbigay, bakit ko pa naibigay? Bakit ko ba nasunod na... Si Pastor John Milan, may kwento ko lang po. Habang nagpe-fellowship po kami, nung Friday, atin lang po ito, lumabas na ako ng Friday, inip na po talaga ako eh. Birthday po ni Pastor DJ, di nag-celebrate. Alam niyo po yun, dahil nga yun sila sa akin, na napakagaang ng kamay ko sa pagbibigay, habang nagkukwentuhan kami, itong si Pastor June Milan, yung kanyang relo, G-Shock mga kapatid, nung sabi ko, parang hindi, parang hindi yan yung common na, kasi si Pastor June, pagkadating sa gamit, napaka-mitikuloso niya. Wala po akong motibo. Alam ng Diyos yan. Hindi na ako magpe-pexman. Alam po ng Diyos yan. Wala akong motibo, kundi along doon sa namin, nakita ko po yung, sabi ko, ang ganda nung kasi ako po talaga, sa totoo lang, ang appetite ko po, either watch o kaya rubber shoes. Pag pupunta po ako sa mall, yan po yung 2 pinupuntahan ko. Wala lang, appreciative lang po ako. Na-appreciate ko lang po. Sabi ko, ang ganda nung, alam niyo, pagkasabi ko, hinubad po niya yan. Bishop, pati po yung lalagyan yan. Bago po yan, padadala ko po sa inyo. Sabi ko, hindi. Walang ganong kahit konting motibo. Alam niyo, pagkatapos po nun, hinubad ni Pastor DJ yung G-Shock niya, hinubad ni Pastor Robert yung G-Shock niya, 3 G-Shock ibinibigay sa akin. Halos na-shock ako, hindi ko maintindihan kung ano ginagawa. So ginawa ko, binalik ko yung sa 2. Kinuha ko na lang po yung isa dahil masyado naman pong na po yun. Pero alam ni Pastor June, sobra-sobra tanggi ko hanggang sa nung pag-uwi namin, sabi ko sa kanya, Pastor, walang motibo yung na yun, baka may pagkakataon ka pa para. Sabi niya, Bishop, alam mo ba na nakikiliti ang puso ko kapag alam kong meron akong naibibigay sa iyo? Dahil kilala kita. Ikaw nga, walang panghihinayang eh. Suot mo eh. Diba? That moment, tatanggalin mo yan para ibigay mo kapag spirit. Yung espiritu, mga kapatid. Why? Kasi pag pinag-usapan natin, ang giving, hindi diablo ang magbubunsod sa iyo niyan. Diba, may project sa church, tapos sasabihin ng diablo, magbigay ka, laki ang bubigay mo. Diba? Pagkahugan niya ng diablo, mga kapatid, checkin yung mabuti, baka nagtatransform lang na diablo yan. Baka hindi. Baliktad no? Di ba yung diablo nagtatransform into an angel of light? Pagka ganun mo yung diablo, walang diablo na tuturuan kang maging giver. Walang diablo na magtuturo sa iyo na ikaw ay maging palabigay, mapagmahal, mapagmalasakit, mapagpalaga sa mga bagay ng Diyos. Titiyakin ko sa inyo na kapag ikaw ay naging giver, God's leading po yan. Impluwensya ng Diyos sa buhay natin yan. Amen? So it is about God's leading. Second, giving is about genuine love.
Hindi lang po God's leading, kundi genuine love. Pagka po ang isang tao po ay genuine sa kanyang pagmamahal, maibibigay mo lahat eh. Wala kang hindi kayang ibigay eh. Tama po? Pagka genuine. Pagka ikaw ay talagang sincero, at yun ang sinabi niya, I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Hindi lahat ng nag-I love you sa'yo, tunay. Yung iba, nakagawian na lang. So, pero pag genuine, mga kapatid, isa sa masusukat natin sa usapan ng genuineness ng pagmamahal. Alam nyo, nung itayo itong chapel na ito, hindi naman po dahil mayayaman ang mga miyembro dito eh. Victory, umamin po kayo. Yung iba sa inyo, itsurang mayaman lang naman eh. Hindi naman talaga tayo yung mga katulad ng mga wealthy people kung ang pag-uusapan po, material o pinansyal. Diba? Pero hindi man tayo wealthy, pero genuine naman tayo sa pag-ibig natin sa Diyos at sa Kanyang gawain. So napakahalaga po na maintindihan natin na sa usapan ng giving, this is about genuine love. Diyan mo makikita kapag katotohanan na. Diyan mo makikita kapag sincero yung pagmamahal. Diba? Kasi marami po, pagka hindi sincero, pagka hindi genuine, manghihinayang yan. Pagka nagbibigay kayo, ang titingnan nyo kung sino yung bibigyan. Dahil kaya nagre-react si Judas, mas nakatingin siya doon sa ibinigay, yung precious ointment. Mas masyado niyang na-emphasize yung halaga ng precious ointment kaysa sa halaga nung bubuhusan ng precious ointment. Kaya mamayang hapon, maintindihan niyo pong hindi ako magpipreach. Sumisingit-singit lang po ako, ano ho? Dahil gusto kong nadadaman niyo pa rin po ako. Pero hindi ko pwedeng puwersahin na laging ako pa rin po this time. So, genuine love. Pagka ang isang tao nagmahal, magugulat ka sa mga kaya niyang gawin at kaya niyang ibigay. Why do you think the Macedonian churches, in spite of the fact that they are in a great trial of affliction, pero bakit the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality? Hindi na mainutusan yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi na dapat gawin ng pastor ang sapilitang pagbibigay sa church. Kasi wala kayong makikitang nagmamahal na pipilitin mo. Diba? Pagka nagmamahal yan, siya mismo, marirealize niya na dapat magbigay siya ng panahon. Siya mismo, mag-exert ng effort yan. Ang isang taong nagmamahal, hindi natin kayang tawaran ang kaya niyang gawin para sa kanyang minamahal. Amen? Do we really love God? Are we sincere? Genuine po ba ang pag-ibig natin sa Panginoon? So mga kapatid, mga minamahal, ito ang gusto kong sabihin po sa inyo. Kaya nga para sa akin po, pagka para kay Marisa, pagka para kay Sophia, wala akong panghihinayangan hanggat magagawa ko, hanggat makakaya ko, I am willing to give them everything na magpapadama sa kanila na kaya ko ginagawa yon because mahal ko sila. Because I sincerely love them. Kaya kami hindi namin issue po yan eh. Pagdating sa mga bagay na hindi, laging ang takbo ng isip ko, saan siya magagaangan, ano yung po pwede kong magawa, ano yung pwede kong maibigay. Mga kapatid, kahit naman sa mga kaibigan, makikita nyo po na hanggat meron ako, hindi nyo kailangan bumunot sapagkat laging ang gusto ko po, dahil gusto kong maramdaman nyo that you are precious to me, you are important to me, that you are loved, mga kapatid. Ang gusto ko po, ako yung mag-e-express. Alam niyo, ang isang taong genuine sa kanyang pagmamahal, laging masigit ang expression kaysa sa expectation. Kasi ang isang taong nagmamahal, hindi po nakasentro sa kung ano makukuha niya.
Kaya kung sasabihin natin na kaya ka nagbibigay kasi ibe-bless ako ng Panginoon, okay? Hindi masama po yun dahil yun po ang disenyo ng Panginoon that when we give, ibe-bless po niya tayo. Pero if that is the only motive na meron ka, kitang-kita na hindi motivated by love yan. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Kaya ako, pagpalain at hindi, basta magbibigay ako. Gagawin ko po. Why? Because I love God. Hindi ako after sa kapalit. Hindi ako after sa kung ano ibabalik ng Diyos. Ginagawa ko yan sapagkat mahal ko siya. Hindi po pwedeng maging sincere at genuine ang pagmamahal mo. Oy, bibigyan kita nito ha, pero dapat ang balik nito sa akin, dapat doble ha, dapat triple ha, dapat pagka binayaran mo to o binalik mo to sa akin, dapat may may tubo na. Kaya kita nyo yung iba? Pagka nagkakahiraman, di po ba? Saan nagkakahirapan? Sa tubo. Kaya yung naniningil, nadala? Tubo. Dahil ayaw na magbigay. Diba? Dahil nabaon na sa tubo eh. Kasi hindi genuine eh. Pag tutulong, tulong talaga. Pag magbibigay, bigay talaga. Mga kapatid, mga minamahal, sa usapang gawain ng Diyos, masasabi ko po sa inyo na talagang napatunayan ko po yan during my days and times sa Blessed Hope, doon po sa mga gawain po na pinagministeryohan, ibang-iba kapag ang mga members natuto na mahalin ang Diyos ng may sinseridad. Amen? Kaya sabi ko po, noong time na nag-build kami sa Blessed Hope, every week yan, magugulat ka, 40,000 ang pumapasok. 40,000? What is 40,000? Kung ngayon. Pero balikan niyo po ang mga 30 taong nakalipas. At hanggang ngayon po mga kapatid, ganun po ang puso nila para sa gawain ng Diyos. You know why? Because for me, giving is about godly lifestyle. Number 1, God's leading. Number 2, genuine love. This is about genuine love. And then thirdly, giving, it is about godly lifestyle. Pag pinag-usapan po natin, ugali na po yan ng mga makadiyos, mga kapatid. Pag mananampalataya, it is our lifestyle. Yung giving po para sa atin, lifestyle po natin yan. Hindi po yan dapat napipilitan ka lang. Hindi po yan dapat nagkapwersahan lang. Hindi dahil nagkakagayahan lang. Buhay mo yan, ugali mo yan, naging gawi mo na yan. Amen? Pag sinabi nating lifestyle. Okay? Dito po gusto kong i-line up sa inyo. Meron tinatawag na convenient giving. Pagka sinabi nating convenient giving, maluwag na maluwag sa iyo. Magaang na magaang sa'yo. Walang naging halaga sa'yo yan. Kumbaga, wala lang to, pitik lang sa akin yan. Convenient giving. Yung bang nagbibigay ka, dahil para sa'yo, wala namang maapektuhan, parang sobra na lang yan. Sa kung ano yung mga meron ka. Kaya kahit naibigay mo yan, walang epekto sa'yo. Convenient giving yan. May mga tao po na dahil magaang lang naman, sige lang. Okay? Dahil kayang-kaya naman nila sige lang. Okay. Pero yung pangalawa po, yung capacity giving. Diba? Yung idea ng capacity giving, nasa kapasidad nila, nasa kakayahan nila, kaya magbibigay po yan. Okay? Magbibigay po yan. Pero mga kapatid, dito sa usapang godly lifestyle, ang gusto kong makita nyo rito, yung character. Diba? Giving. Yung kaya ka nagbibigay, character mo yan. Ugali mo na yan, nakagawian mo na yan, namihasa ka na dyan. Kaya mga kapatid, may mga members po tayo na kapag ka po may project, wala po sa kanila yon. Kumbaga alam nila, parte na ng buhay natin yan. Yan po ay masasabi po natin na talagang natural lang, dapat lang, nagagawin natin yan bilang mga mananampalataya. Amen? Hindi po maganda na magpa-project tayo sa mga politiko tayo aasa. Hindi po maganda na magpa-project tayo, iaasa po natin sa ibang mga churches. Maganda po kung magpa-project po tayo po mismo ang talagang magkaroon ng tibok ng puso. Kaya nga sabi ko, pagka nagkakaroon po ng fellowship ang mga pastor, kumbaga nakikiliti ang puso ko, ang ibig sabihin, natutuwa po ako dahil pagka nagkakakwentuhan po, in a way, may mga pastor na medyo nakapag-e-express, na ito yung naging difficulty nila,
Tapos ito nangyari sa church nila, masyadong naging big deal, ang laking issue, to the point na may mga nagnegatibo, may mga umalis, may mga nagrebelde, may mga gumawa ng kung ano-anong usap. Yung mga ganun po. Kaya ikaw ngayon na pastor, natutuwa ka kasi, like for example, Living Water, alam nyo to, di ba? Every year, pag nag-Thanksgiving tayo, hindi na mamalaya ng mga members. Talagang almost, in a month time lang yon. Nakapag-accomplish po kami ng 1.5 million. Ito po yung mga pinamimigay sa mga pastors, yung pong mga talagang mga ilang bagay na, at ang bahagi nga po nun, kapag ka po kasi ang pinag-usapan yung pagkain, hindi na po pinoproblema ng church yun. Dahil ang Villa family, naging Thanksgiving na po nila sa Panginoon, na pag-anniversary, sila magpapakain, bukod sa mga members, doon sa mga pastors, may special menu pa po yan. Diba? Mga special recipe pa po yan. I mean, menu na ibinibigay po para sa mga pastors. Meron pang mga gifts para sa asawa ng pastor. Why? Kasi lifestyle eh. Di ba? Lifestyle. Hindi mo na magiging issue ang giving kapag ka lifestyle mo na yan. Hindi ka na maapektuhan dyan. Hindi ka na magninegatibo dyan. Hindi ka na gagawa ng issue dyan. Why? Because it is already your lifestyle, being a believer, being godly. Ang giving po ay godly lifestyle. Di ba kaya nga ingat na ingat tayo? In fact, ngayon, nasa online. Kaya lang, hindi naman pwedeng hindi tayo tatalakay ng ganito. Nasa Biblia po yan eh. Pero di ba, kaya nga sa online, ingat na ingat tayo. Baka mamaya may mga unbeliever na makikinig. Sabihin, tingnan mo yan. Yung mga pagbibibli na yan, pera-pera lang yan. Kasi ganun po ang konsepto ng mga unbeliever eh. And we should understand them. Because hindi nila lifestyle yun. Unbeliever eh. So kung ang unbeliever maging critic, kung ang mga unbeliever maging condemning, mga kapatid. Di ba? So mga kapatid, for me, maintindihan ko yun eh. Pero yung sasabihin mo, miyembro ka, mananampalataya ka, tapos ikaw mismo may issue ka sa giving, ikaw mismo big deal sa iyo yung giving, ikaw mismo negatibo sa giving, ba? I-check mo yung sarili mo. Dahil kung talagang mananampalataya ka, dapat lifestyle mo ito. Amen? Lifestyle mo ito. Kaya nga sabi ko, tuwan-tuwa po ako doon sa mga barkadahan naming mga pastor na kapag ka po magkakainan, di ba? Ang problema ng iba, hintayan ang bubunot. Hindi po na ako bubunot, titignan ko kung bubunot sila. Di ba? O kaya, yung iba po, ay grabe, nakalimutan ko wallet ko. Di ba? Nakalimutan ko wallet ko. Ay, sa puso ng mga mananampalataya, kami po nag-uunahan pa. Nag-uunahan. Why? Kasi pagka mananampalataya ka, hindi ka magulang. Di ba? Yung magulang na parent sa Ingles, okay lang yon. Di ba? Pero yung magulang na, ano ba sa English yung magulang? Parent din? Di ba? Yung mga para ka na rin mandaraya niyan eh. Di ba? Parang cheater ka na rin yan, palalabasing wala. Meron naman pala. Cheating po yan, mga kapatid. Dapat after eating, hindi cheating ang gagawin mo, mga kapatid. Sharing. Amen? Diba? Paying. Hindi po pwedeng eating, tapos palalabasin mo, wala ka, tapos ikaw pa pinakamalakas kumain. Diba? Mga kapatid, ang sinasabi ko po sa project na ginagawa natin sa church ngayon, una, isipin mo, para saan yung project? Para sa Diyos. Kung ito'y para sa Diyos, sino aasahan mong susuporta dito? Di yung mga sa Diyos. Tama? Yung mga sa Diyos. At kung ito'y mga sa Diyos, mga kapatid, kailangan maka-Diyos. Paano mo malalamang hindi sa Diyos at hindi maka-Diyos? Yung kapag ka may giving na, Diyos. Diba? Nawawala na. Kaya nga sabi ko, tayo walang pilitan sa ganyan. Ini-inform natin ang bawat isa. Ang sabi po ng Bible, every man according as he purposeth in his heart. Diyan pa lang makikita nyo na hindi talaga dapat sa pilitan ang pagbibigay. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Mga kapatid, mga minamahal, itong tatlong paalalang ito, itong tatlong puntos na ito, ay dapat maging paalala na makita natin na sa usapan ng giving, dapat ang matutunan natin,
is to give willingly, not grudgingly. Anong ilang mga bagay na natutunan natin about giving ng Macedonian churches? Challenging to. Kasi hindi magaan ang sitwasyon. Hindi mabigat ang sitwasyon. Di ba? Hindi magaan, hindi maluwag ang kanilang sitwasyon. Mabigat ang kanilang pangangailangan. Okay? Costly. Dahil siyempre, bawat halaga sa kanila, mahalaga talaga. Dahil nasa sitwasyon silang nasa kahirapan. Commendable. Kasi una nilang natutunang ibigay ang sarili. Cheerful. The abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mga kapatid, tatlong mahalagang bagay patungkol sa usapan ng giving. This is about God's leading. Diba? Diyos ang maglilid sa atin para magbigay. Pangalawa, this is about genuine love. Hindi kailangan pilitin ang nagmamahal. Hindi kailangan puwersahin ang nagmamahal. Pag nagmamahal, siya ang kusang gumagawa ng lahat ng paraan upang mai-express ang pagmamahal. And undeniably, giving is one of the manifestation of a genuine or sincere love. And then, godly lifestyle. Giving. It is about godly lifestyle. Kaya sa iba, bigat na bigat sila, no? Pero tayo, parang ang saya-saya natin ginagawa. Nagpapalakpakan pa tayo kapag katulad ngayon. I am very positive, mga kapatid. Very positive po ako kasi subo ko na po yung living water. Subo ko na po yung victory. Yung 25 panels, pag iniisip ko po yan, sa totoo lang, sabi ko nga kay Brother Jojo, nung kausap ko po si engineer, sabi ko kay Brother Jojo, 25 panels? Napakadali niyan. Iniisip ko nga, sabi ko, engineer, siguro ako kahit dalawa, magkukumit muna kami. Dalawa kami. Kaya lang naisip ko, 3 kami sa pamilya. Pwede na siguro yun. Tigi-isang panel kami. Mga kapatid, sa 25, kami pa lang, 3 na, sa members ng Living Water, mga kapatid. Tiyak na tiyak ko to. So, sobra po yan. Di ba, mga kapatid? So, sobra po yan. Kaya nga, ang naisip ko, i-announce ko po na huwag kayong matakot na sumobra. Dahil kung sobra po yan, ang susunod natin, walling na po, mga kapatid. Walling. So kaya tuloy-tuloy po ang magiging gawain po natin. Kaya hindi nagugulat ang mga miyembro, hindi po sila magtataka kapag may mga ganitong usapin at ganitong mga hamon. Why? Lifestyle po ito ng mga Kristiyano. Diba? Ito po'y believers and godly lifestyle, yung pagbibigay. Amen? So kaya ngayong umagang ita, I hope and I pray na tayo po ay pinagpala ng Diyos sa mensahe. Hindi ko na po masyadong idiniin po yung kabuuan ng chapter 9. Ang akin pong sinentrohan na lang sa inyo, yung pong sinabi ng verse number 7, that God loveth a cheerful giver. Why? Sapagkat ang Diyos sa kanyang example na ipinakita sa atin, buong kasiyahan na ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo po. Ang sabi nga niya, siya bagamat mayaman, di ba? Yet he became poor upang tayo sa kanyang kasaganaan. Mga kapatid, napakahalaga na atin pong ma-appreciate ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Alam ko na naiintindihan niyo po ako. I really want to give my best. I really want to give my all. But physically, I am weak. But what is important to me is that clearly na i-present po sa atin ang mensahe. Alam nyo na kung nasa complete na physical na kalagayan po ako, I can preach even better dito po sa mensaheng ito. Pero sa akin po, mga kapatid, ang importante po is not the style. Ang importante po is the substance. The very Word of God. Alam ko po na ang bawat nakikinig ngayon, nakaka-relate kayo sa akin, na talagang iba ang saya na ikaw ang nakapagbibigay. Ibang-iba yung joy na naging bahagi ka ng mga project para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sa mga members natin, si Pastor Donald Villar, sa FB niya, Villar Donald, ang inyo pong po pwedeng i-type, and then sa kanya nyo na po idiretso. Dahil hindi nyo naman gagawin yan para ipakita sa akin. Gagawin nyo po yan alang-alang sa Panginoon. Bago po tayo magtapos, patungkol po saan? Ang usapin po ng giving, this is about, number 1, God's leading. Number 2,
Sumabay po kayo, mga nasa online. Number 1, God's leading. Number 2, genuine love. Number 3, godly lifestyle. Yan ang katotohanan tungkol sa giving. So, give willingly, not grudgingly. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa biyaya mo na nagtawid sa akin upang makapagbahagi pa rin po ng iyong salita. Dakilang Diyos, alam ko po na hindi po ito coincidence. I know this is your will, Heavenly Father. I know that you have purpose in everything. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, I pray na nakakilos ka sa puso ng bawat isa. Nawa, una sa lahat, na-realize namin that we are so blessed na mabigyan kami ng pribilehyo na nakapagbibigay at nakakabahagi at nakakapagbahagi sa iyo pong gawain. Dakilang Diyos, may we continue to express our love to you, the sincerity of our love, at isa na nga po ang giving, na kung saan lagi kami sumunod sa iyo pong leading. Patunayan po namin yung aming genuine love at naway maging gawi at ugali po namin bilang mananampalataya ang magbigay at maging palabigay para sa iyo at sa iyong gawain. Bless your people, O Lord. Salamat po sapagkat bago pa kami makapagbigay, kami na po ang unang tumanggap, kami na po ang unang pinagpala. Kaya dakilang Diyos, naway maging maayos po ang aming pagtanggap sa mensaheng ito. Bless your people, O Lord. Bless even our project. Thank you so much. We praise you. We honor you, O Lord. In Christ's most precious name, amen.